It's now Monday. Ano nga pa ngayon? I think today is... Let's check. Today is November 24. And I think it's around 11 something. So, kakagising ko lang. Well, actually, kanina pa ako gising like an hour ago. But, yeah. Nagnilay-nilay. Tama ba yung Tagalog ko nun? Nag-stay pa ako sa bed for like an hour. Atok pa ang inday, pero we need to get up. Tinutuo ko yung yung bangus. Ay, bangus. Yung salmon na binigay ni Ate Janice ng isang araw. Kasi gagawa ako ng sinigang. Pero wala pa kasi siya. Ang tigas niya pa. So, tingnan natin kung magagawa ko yan today. But hopefully magawa natin kasi ang lamig na pa naman dito. Just like sinabi ko sa last vlog natin. Ang lamig na. So, kailangan ng mainit na sabaw. Ay, naku Lord. So, gawin natin ito. Aba. Gawin natin ito. Basura. Very good. Very good ang ating dodong. Tinapon ang basura. Good job, love. So, sana naman naayos ito. Natanggal yun. Natifrost sana to. Alam niyo, problema ko dito sa bangus, hindi ako marunong magtanggal ng hasang. So, sabi niya ate may hasang pa to. So, good luck sa akin. Hindi ko alam. Hindi ako marunong eh. Tinuruan ako dati ng mami ko magtanggal ng hasang. Abay, yung ba? Yung galunggong. Alam niyo ba kung nangyari? Well, nadurog lang naman ang isda. So, tingnan natin. Durog to sa akin for sure. Ano ba kasi? Tingnan nyo naman. Oh, kung gaano kalaki. Kasi laki na ng mukha ko. Ulo pa lang to. Paano nga na yung body na ito? If ever na kung buo. Look at the laman. Sorry. The laman. Oh my God. So, gawin natin to. Isa lang muna. Hello! Hi guys! Kumusta? Pasensya na hindi ko na i-vlog yung paggawa natin ng sinigang kasi nagmamadali din ako that time kasi may pasok pa. And saka dahilan ng nadurog po ang isda. Hindi kasi ako marunong maglinis ng isda. So, kagaya nga sinabi ko dati, just me dati nagtry ako maglinis ng galunggong. Ano ba? Durog. So, sobrang gigil ba? Matanggal lang yung hasang. So, ayun. Trinay ko naman ang aking best. Ang laki ng ulo ng salmon. So, talagang, ang gigil ko talaga para matanggal. Tapos, nakakabuisit pa yung namin, yung kutsilyo namin. Hindi siya yung pang talaga ng isda. So, hirap na hirap ang inday nyo. Pero, awa ng Diyos, nagawa ng paraan. So, talagang nilinis ko siya. So, tatlong tatlong ulo ng salmon. So, yung isa lang yung niluto ko. Yung dalawa, inano ko na siya, ang tawag doon? Hinati-hati ko na siya. Para pagluluto ulit ako ng sinigang, ready na siya. So, for sure, baka pag pumunta dito sila Moa or sila Ate Nancy, lutuin ko yun para malasahan nila ang sigang ko. Kasi di ba nagustuhan nila yung bulalo na ginawa natin dati. So, hopefully magustuhan din nila yung sinigang. So, sana makaset tayo ng time para magbanding tayo dito. Bango-bango na naman tayo. Pamaya, matalo na naman ako ng 300. Last time, 300 yung natalo ko sa akin. Parang ayoko na tuloy. Ay, sorry naman, naputol yung alarm ko kasi nagluluto ako ng itlog for lunch. So, ano nga yung sinasabi ko?
So, yun nga. So, try natin mag-set ng date para makapag-banding ulit tayo dito kasama sila ate. So, we'll see. Sana matuloy kasi sayang naman yung salmon. Diba? Ang artist, salmon. Char. Yun nga. Ano nga ba sinasabi ko? Yun nga, mag-set nga tayo ng date para makapag-bango-bango naman. Tapos luto ulit tayo para kinamuha ang dati. So yun. Tingnan na lang natin kung matuloy. Hopefully matuloy kasi sayang naman. Anyways, okay na yung itlog na niluto ko. Ayan siya. Don't mind this kasi nililinis ko siya. So, yan yung itlog. Gumawa ako nagboil ako ng 2 itlog. Nakita nyo ba? Basta 2 yan. And then, avocado. Kasi, tinatry mag-diet ng intay nyo. Pero tingnan natin kung hanggang kailan lang siya maglalast. Kasi alam niyo naman, sa katamaran ko. Pero, I'm trying my best not to eat at night. So, we'll see. Kung makapag-lose nga ako ng weight before Christmas. Kasi, 62 kilos na ako. From 55 to 62. Yung lagi na lang sinasabi sa akin, if nasa right person ka daw talaga, is mag-gain ka ng weight. So, tinatry ko na lang isipin yung ganun. Pero I'm not happy with my body right now. But I'm happy with Dodong. So, that's the most important thing. So, pero we'll try naman talaga to stay healthy, kasi I'm not getting any younger. I'm almost 40. So, try natin maging healthy na. Okay, so anyways, I'll just have my lunch before I go to work kasi mag-work pa ang inday nyo. So, after post-school, as always, every Wednesday and Friday. So, kailangan natin magtrabaho after. So, yeah. I'll see you later. Have a great day, everyone. Bye-bye. Hello. Uwi na tayo. Katapos ang post-school po. So, uwi muna tayo. And then, mamaya, we're going to work. Malamig today. So, kumusta naman? So, ganyan. Pag malamig, para kung naninigarilyo lang. So, yan. Malamig. Uwi na tayo. And then, mag-rest ng konti. And then, off to work. So, see you. Hello! So, kakain na tayo. Aray, sorry naman. So, ayan yung pagkain natin today. Hindi niyo pala makita. So, sense niya na. Try kong ayusin. Ayos pa yan. So, ito yung pagkain natin today. Kasi nga, we're trying to lose weight. But I don't know if mag-succeed ba tayo dito sa ating ka-char-charan sa buhay. Kasi naman, tumataba na ang inday nyo. So, kailangan talaga mag-lose ng weight kahit pa paano. So, eto yung kakainin natin. 2 itlog, 1 avocado. Almost 1 avocado. Kaso may sira. So, kailangan natin tanggalin. Ay, akala ko naman yung yolk niya is medyo hindi man lang gusto ko na yolk. Alam niya yung medyo moist pa na yolk. Yun yung gusto ko. Pero sobrang yata sa laga. Hindi yata. Talagang sobrahan. Anyway, so lang yan. Better luck next time. Ayan. So, kain tayo. Ay. Ay, Diyos niyo. Gana. Ang pala pagkain natin. Walang yan.
bawi tayo bukas kasi sa work bukas is meron kaming brunch. So, yung pag-brunch, ang dami yung pagkain. Tapos may pa-dessert pa. So, bawi tayo bukas. Wala din pala yung diet natin, nababawi din eh. Isang araw lang, nag-lose na weight. Tapos balik ulit. Kain. Kalimutan ko, nayaya ko na ba kayo? Kain tayo. I know this is not for everyone, but hindi muna tayo mag-rice. Dami pa tayong oras before work. So, usap na tayo. Ano ba pwede natin pag-usapan today? Ano ba? Ano ba pwede natin pag-usapan? Ako, nakita ko pala yung ay, hindi ko lang kaibigan sa. Pero nakita ko nga yung news ba, yung sa Cebu. Mahila naman sa sa storm ba yun? Or heavy rain lang talaga? Nakakaloka na ang nangyayari sa Cebu. Sana okay po ang lahat. Grabe yung baha. Parang kakaano pa lang nila eh. Nagtatry pa lang bumangon. Tapos yan na naman. Meron na naman yung common. So yun nga, pinag-usapan natin yung sa Cebu. Yun nga, nakakasad lang talaga at nakakapanggigil talaga yung mga kurakot. Dapat sa kanila talaga nangyari yun. Hindi sa mga inosentong tao. Ang sarap lang lunurin sa baha. Sorry man. Pero nakakagigil na kasi. Alam mo, yun yung nagsasuffer yung mga tayong mga normal na tao. Sila ang yayaman. Tapos nako pa ng nakaw. Nakairita. Nakakairita. Kaya lang kaya sila wala na yatang pagbabago na mangyayari sa mga ganyang tao. Parang wala silang makonsensya. Yung sariling sariling interest lang yung iniisip nila. Yung ibang tao, yung karamihan sa atin ng mga Pilipino, hindi nila iniisip yung maapektuhan ba. Nakakairita. Nakakairita. As in, sobra. Pwede lang kunin lahat, diba? Ng mahal mo sa buhay para dito na sa ibang bansa manirahan para mas okay. Pero kung ganun lang talaga kadali, abay gagawin ko. Pero mahirap. Nakakagigil na ginaganyan nila yung mga kababayan natin. Okay, change topic na tayo at ako nakahighlight. Itlog pa man din kanakain ko. Walang yan. Basta po, I'm praying po na everyone's safe. I'm praying na maging okay po lahat. I know ang bilis, ang daling sabihin, pero yeah. Ay nako, but really I'm praying po for everyone's safety.
Sana maging okay po. Despite sa mga kalamidad na nangyayari sa atin. Sana okay po ang lahat. Kailan kaya maging okay yung Pinas, ano? Ano na nakakamiss sa atin, pero parang hindi ko na po makita yung sarili ko na mag-stay for good sa atin. Mahal sa mga nangyayari. Pero sobrang namiss ko na ang Pinas. I think for me po, na nasa abroad, I think mas okay lang na magbakasyon lang. Pero nung doon na ulit magsasettle, parang hindi ko na po ma-imagine ba. Sa mga nakikita ko sa news, yung mga corruption nga, mas walang pagbabago sa atin, parang saan lumalala, parang nakakaulang gana na isipin na magstay doon for good. Nako. Ay, nako talaga. Anyways po, let's still try to find a way to feel better despite all the, struggles ang mga kagaguhan na ginagawa sa atin. Sana magawa pa din po natin ng paraan para maging okay pa din tayo. And hopefully, sa mga nakikita natin ngayon, sana matuto na po tayong mga Pilipino on how to, kilatisin yung mga binoboto natin. Kasi, nakakapanlumo na, grabe yung pinagsisigawan nyo na iboto before, tapos biglang, yun pala yung mga pinagagawa. Nakakaloka lang. So, sana sa next election po is maging na tayo, maging matalino na. Hindi yung pera-pera lang. Porket malaki yung bigay, yun na yung bubutuhin nyo. That's good. Since I was a kid, nakikita ko na yun yung mga sobre-sobre. May mga lantaran pa yung mga mukha yung mga mukha ng mga kandidato. But still, kahit lantaran, walang nakukulong. Just crazy. So, nakakaloka lang. At parang tinatanggap na lang din ng karamihan na ganun yung proseso sa atin na pag-election. Magkakapera. Butuhin ko na lang kasi malaki yung bigay. Nakakaloka lang pala. Sana po okay lang naman siguro. Sige, kunin nyo po yung pera. Pero vote wisely. Although, hindi ko rin naman sila masisi. Hindi ko naman po masisi yung karamihan kasi ang daming balad sibuyas pa tawag dyan. Hindi, I think I'm wrong. Parang, may maskara lagi pag election. Tapos, pag nahalal na, doon nagagawa ng mga kalukuhan. Kaya, hindi natin masisi talaga yung karamihan na parang laging nauuto ng mga kandidato. But, yeah, sana. Sana matanggal na ng mga senador, no? Parang pandagdag pa sila sa mga nagko-corrupt. Ay, nako.
Anyways, ayun lang naman ang aking thoughts about sa mga issue lately sa Pinas. But yeah, we have our own opinion. So, nako, nasa sa atin na talaga kung ano talagang gagawin natin option. But anyways po, I hope everyone's okay and safe. Please try to stay healthy as much as possible. Keep safe, everyone. I hope to see you guys on my next vlog. I know it will take a while kasi busy na ang inday niyo sa trabaho. But I will try my best to vlog. Okie dokie. And again, thank you so much po sa mga nanonood. For those who are using or spending their time just to watch my vlogs. I know some doesn't make sense. Or alam mo yun. But I'm trying my best po. Inday's trying her best na ma-entertain kayo in a way. But yeah, sobrang salamat po sa suporta. I hope na I hope po na suportahan nyo ako till maging successful tayo dito. At kahit successful na, I hope that you will stay and support my channel, and hopefully, I'm praying po na maging okay to, and I'm hoping na in a way, pag naging successful na po yung channel natin, I hope that I'll be able to give back to you guys. So yeah, salamat sa suporta and for using your free time just to watch my videos. Sobrang salamat po. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Thank you. Yeah, sobrang thank you po. And you guys makes me so happy po. And namamotivate niyo po ako na mag-vlog pa. Kaya, yeah. Actually, sa Gaben at saka sila Simply Race, madaming, actually, there's just few of the vloggers that inspires me to do more, to do better. Kasi I am really like looking forward na makatulong din sa inyo. Na hopefully magawa ko yung mga things na I've been dreaming to do ever since na makatulong. Kaya hopefully, sana ibigay ni God na magawa natin yun before matayo, yun ang alam nyo na yun. So yeah, praying for success, for our success. So yeah, thank you so much po. Please like, please share, and please subscribe if you haven't yet. I'll see you on my next vlog. Pasensya na, nabubulol pa ang inday kasi hindi pa ako sanay. But yeah, I know, hinahayaan nyo lang ako na maging ganito. But thank you for not bashing me. Sobrang salamat po sa suporta. Thank you. Have a great day. See you. Bye-bye. Næste stop, Christian Winthers Vej. Zone 302. Næste stop, Jeppe Aakjærsvej.
Fisherman Splendid. We're waiting for our bus. At ayan na nga. Kaloka lang, no? Ang ganda tingnan kasi kumikinang pero ang lamig. It's currently -5.